storyang ito ay pinamagatang Chances Are Few, Episode 4 by Kier Andre. Simulan na natin ang kwento. Teka Derek, mag-isa ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Kung sasabihin ko bang oo, sasamahan mo ko? Balik tanong niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako noon. Alam mo, hindi talaga kita makausap ng matino, ano? Muli na naman niya akong ninitian. Susunod sila mama dito next week. Dito na sila didiretso pagkagaling ng LA. Para naman, makapamanhi ka na sa inyo. Sabi lang niya. I just rolled my eyes. Medyo nasasanay na din naman kasi ako sa mga palipad-hangin niya. Ikaw ba naman kasi ang purgahin niya sa tuwing magkikita kayo eh. Wala na ako nagawa nang sumama siya hanggang sa bahay. Halos matulilig ako sa tali ng kapatid kong si Michelle. Dahil buong akala niya, yun talaga si Louie ng One Direction ang dumating. Tawa lang ako ng tawa nang makita ko yung disappointment sa mukha ni Michelle nang malamang hindi marunong kumanta si Derek. Pero mukha namang agad dito nakabawi dahil maya-maya lang ay halos hindi nito tinigilan sa kakatanong si Derek. Maging si Eric ay mukhang interesado din. Lalo na nang malaman itong nagmamodelo si Derek. Matthew anak, boyfriend mo? Munti ko nang mabitawan ang hawak kong baso ng juice. Sa biglaang pagtatanong sa akin ni Daddy. Hindi ko alam kung matatawa ako sa tanong o maiilang eh. Good afternoon po, Tito. Hindi pa po niya kasi ako sinasagot eh. Walang kagatol-gatol na sagot ni Derek. Na nakikinig pala sa amin. Napanganga na naman ako nang wala sa oras. Habang nananalangin na isipin sana ni Daddy na nagbibiro lamang ito. Maging si Tita Mindy at si Eric ay mukhang hindi alam kung anong magiging reaksyon. Si Michelle lang yung mukhang ewan na bigla pa naman nagtititili na akala mo kung sinong kinikilig sabay yakap kay Derek. That's nice! Welcome to the family, kuya! Sabi pa niya. Munti ko nang batuhin ng baso si Michelle. Ngiting-ngiti lamang si Derek noon na nakatingin sa akin. Mukhang proud na proud pa talaga yung mokong. Alanganin ako napatingin kay Daddy na kunot ang noo habang palipad-lipat ang tingin sa amin dalawa ni Derek. Maya-maya pa ay nagkibit balikat ito at saka ako tinignan. Well, you could do worse. Sabi lang ni Daddy. Saka nagpunta ng kusina na parang walang nangyari. Nakanganga pa rin ako napatingin kay Tita Mindy. Nakatulad ko ay hindi makapaniwala. Wait, Tita. Did he just... Hindi ko na kailangan pang tapusin yung sasabihin ko. Dahil parang teenager na tumili din si Tita Mindy. Sabay yakap sa akin na mahigpit. Isa lang kasi ang ibig sabihin nun. Tanggap na ako ni Daddy sa wakas. He just got approved by our dad. Not bad, boy band. Not bad. Natatawang sabi ni Eric kay Derek. Akala mo naman ay kung sinong nanalo ng loto si Derek. Nag-high five pa talaga sila ni Eric. Bago niya ako tignan ulit. Sabay kindat. At dahil dyan, Matthew, wala kang choice. Kailangan mo na akong sagutin ngayon. Ngiti-ngiti pa niyang sabi. Tapos, inirapan ko lang siya. Kaloka ka, kuya. Ikaw pa talaga may ganang umirap? Ayaw mo pa? Ang gwapo-gwapo ni Derek, oh. Banat sa akin ni Michelle. Pinandilatan ko lang ang bruha kong kapatid noon. Kinagabihan, nadatan ko sa may veranda ng bahay si Derek. May kausap sa telepono.
Lumabas kasi ako para bumili ng yosi pagkatapos naming mag-dinner. At hindi na rin naman nangulit sumama si Derek noon. Hindi ko naman sinasadyang marinig ang sinasabi niya pero malinaw na malinaw sa akin ang mga yun. I found him, Mom. I finally found him. Akala ko hindi na mangyayari. Aniya sa kausap niya sa telepono. Biglang dumagundong ang dibdib ko nang wala sa oras. I'm okay, Mom. Ako pa. Don't worry too much. I love you so much, Mom. And say hi, Dad, for me, ha? Anya, bago tuloy nagpaalam sa kanyang kausap. Close kayo ng mama mo? Tanong ko sa kanya. Habang papalapit, napalingon siya sa akin sa ngumiti. Yeah, we're close. Tugon nito. Is that a plus pogi points or a minus pogi points sa'yo? Alam mo, ayan ka na naman sa mga banat mo eh. Kunwari kastigo ko sa kanya. Tumawa lang naman si Derek sa akin noon. Mga ilang minuto ding walang umiimik sa aming dalawa. Yung tipong nagpapakiramdaman lang. Matthew, I have a question. Do you believe in fate? Biglaan niyang tanong sa akin. Tinignan ko siya ng masama sa pag-aakalang babanat na naman siya. Pero hindi ko inaasahan na sasalbungin niya ang tingin ko ng sobrang seryoso. Ewan, hindi ko alam kung maniniwala ako eh. Sagot ko na lang. Yun din naman kasi yung totoo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa fate. Ako kasi, Matt, naniniwala ako. At kung ang mga nangyayari ang pagbabasihan ko, masasabi kong hindi ako nagkamaling maniwala. Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko at pisil doon. Hindi ko na lang siya pinigilan. Hindi man halata pero seryoso ako sa'yo, Matt. Siguro sa'yo, mukha lang ako nagbibiro. But I'm not. Seryoso niyang sabi sa akin. At umiwas na lang ako ng tingin sa kanya. Matt, alam kong hindi ka pa handa. At willing naman ako mag-intay. Pero baka pwede namang huwag mo masyadong patagalin eh. Dagdag pa niya na ikinakunot ng noo ko. Ha? Ikaw lang naman yung nagko-confess sa demanding eh. Ano to, thesis? May deadline? Sabi ko sa kanya. Pero mukhang ako lang yung natawa sa sarili kong hirit. Matt, I just want to be able to call you mine. As soon as I can. Can you at least try? Tinitigan ko lang siya habang tinitimbang ko kung ano ang nararamdaman ko. Ang kaso, magulo pa rin eh. Yun bang tipong gusto mo pero ayaw mo din at the same time? Teka Derek, bakit pakiramdam ko nakilala na kita noon pa? Tanong ko sa kanya bilang pag-iwas sa tanong niyang yun. Hindi ko din naman kasi alam ang isasagot kaya kung ano na lang yung unang pumapasok sa isip ko, yun na lang din yun. Hindi naman halatang iniiwasan mo sagutin yung tanong ko, no? Anya, I love you, Matt. Sa maniwala ka at sa hindi. Kung alam mo lang, kung ilang beses kong ipinagdasal ang ganito, na makasama kita, I'd give everything just to be close to you. Huwag mong sabihin yan, Derek. Mahinahon kong sabi, kahit na tagus-tagusan ang dagundong ng dibdib ko. You don't know me, Derek. I'm too damaged and broken. Not just because of what happened between me and Pete, but because
this is just how I am. Everyone is a little broken inside. Kung ako lang, hahayaan kong ganyan ka na. I don't see you as someone who is damaged anyway. Pero kung yun lang yung paraan para mabigyan mo ako ng tsansa, I'll do my best to fix you. If you will let me. Sincero niyang sabi. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin at bigla ko na lang siyang kinabig para halikan. Hindi naman siya umangal. This doesn't mean anything. Pabulong kong sabi sa kanya pagkatapos. Ginantihan lang niya ako ng halik bilang sagot. Ng mga sumunod na araw, daig pa namin ng dalawang teenager na nagliligawan. Nakakatuwa nga dahil kulang na lang ay sa bahay siya tumira, sa dalas niyang naroon. Nasayang lang tuloy yung pagrenta niya sa hotel. Nahihiya naman daw siya makitira sa amin, lalo na nga at paparating din naman ang mga magulang niya. Kinansyawan pa nga siya ni Daddy na kailangan daw muna niya magpatayo ng bahay bago niya ako papayagang sagutin si Derek. Ang hayop, pumayag naman. Ay, kung meron mang kilig na kilig ay si Tita Mindy yun at si Michelle. Si Eric ay nakikitawan na lang. Saktong 1 linggo namin sa Cebu nang dumating ang mama at papa ni Derek. Medyo nahiya pa ako nung una dahil literal na nililigawan ang pakilala niya sa akin. Medyo nagtaka pa ako noon, mukhang tanggap na tanggap lang nila ang lahat. Dahil kahit papaano ay pamilyar na rin naman ako sa Cebu, ako na nagpresenta na maging tour guide nilang 3. Iyon nga lamang at pagkatapos ng 3 araw ay kinailangan ng bumalik ng magulang ni Derek sa Manila dahil bibisitahin din daw ng mga ito ang iba nilang kamag-anak. Sumama na rin si Derek sa kanila. Ay, nanibago tuloy ako sa loob ng natitira pang araw ng aking bakasyon kasi wala nang Derek na nangungulit sa akin. Nang matapos yung bakasyon ko, diretso ko kagad sa trabaho. Akala ko nga hindi ko na makita si Derek pero inaraw-araw din niya ang pagdalaw sa akin. Sinabihan ko na nga siya na baka gusto niya magtrabaho pero ang sabi niya lang sa akin, mayaman na daw siya. Hindi na lang ako kumontra. Ako pa ba ang magrereklamo? Ako na nga yung binibisita araw-araw. Maging ang opisina ay alam na rin na ginagawang panunuyo sa akin ni Derek. Sa hindi ko malamang kadahilanan, bigla ding dumalas ang pagdalaw sa akin ni Pete. Ayoko naman mag-isip ng iba. Lalo pa nga at alam kong sila pa rin ni Alfred. Pero hindi ko maiwasang maalangan. Magdadalawang buwan na kaming nagde-date ni Derek nang madatnan namin si Pete sa isang bar isang gabi noon. Mukhang lasing na ito. At pagkakita sa amin, agad niyang sinugod si Derek ng suntok. Ang kaso, lasing. Kaya ayun, walang tinamaan. Tinawanan tuloy ito ng mga tao. Lalo niya yung kinagalit tuloy. Siya ba'y papalit mo sa akin, ha? Ang baba naman ng standards mo. Biglang ako naman ang pinag-initan ni Pete. Hindi kaagad ako nakaimik sa sinabi niya. Kating-kati talaga akong barayin siya pero naunahan ako ni Derek. Lasing ka lang pare. Tama na. Saway niya dito. Alam mo, huwag ka nga nakikialam. Kasi substitute ka lang dito eh. Bulyaw ni Pete sa kanya. Kung pinatulan siguro ni Derek si Pete ng mga oras na yun, baka hindi ko siya pinigilan. Nakakainis kasi. Honestly bro, I am not just a substitute. I am an upgrade. There's a big difference between that. Kumbiyansang sabi ni Derek, saka nakangiting niyaya na akong umalis. Hindi naging magandang dating nun kay Pete at akmang sasapakin na naman niya si Derek nang naunahan ko siyang bigwasan.
Ako lang ang pwedeng manakit dyan. Sabi ko kay Pete. Ano bang kasing problema mo, Pete? I made a mistake, Matt. Akala ko kaya kong wala ka eh. Please, give me another chance. Sagot niya sa akin. Halos nagmamakaawa ang boses nito. Gusto ko sana siyang kaawaan pero naunahan ako ng inis. Your mistake, your responsibility, your burden to carry. Matigas kong sabi. Siguro naman napagbayaran ko ng pagkakamali ko nung pinatulan kita. Kotang-kota pa nga ako I just got fixed. And that's no thanks to you. And honestly, hindi ko pa rin alam kung bakit ako nagpakalunod sa isang taong kasing babaw mo. Let's go, Derek. Huwag na nating patulan yan. Hindi ko na siya hinayaan pang makasagot. Niyaya ko na si Derek na lumabas. Dahil nawala na din lang naman ako sa mood uminom. Naglakad-lakad na lang kami. Maya-maya ay biglang hinawakan ni Derek ang braso ko para pigilan sa paglalakad. Nagkatinginan kami at sabay napatawa ng malakas. Napalingon tuloy sa amin yung mga dumadaan. What exactly just happened? Tanong ko sa kanya sa pagitan ng mga tawa. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla ako napaiyak nang wala sa oras. Pakiramdam ko kasi noon lang ako nakawala sa lahat na nangyari sa amin ni Pete. We never had any closure. At yun lang din siguro yung inaantay ko. Okay, napaka-ideal guy naman ni Derek dito sa story na to, no? Imagine niyo guys, guwapo, mayaman, tapos sweet, at higit sa lahat, napakabait pa. Ay nako, saan ka ba makakahanap ng ganyang lalaki ngayon, di ba? Kung ako sa'yo, Matthew, huwag mo nang pakawalan yan si Derek. Sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila o kahit fiction story pa yan, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang guys at maraming salamat po sa suporta at pakikinig nyo. Hanggang sa muli.